we have to pray. We really have to pray, people. Kasi, eto na yung sasabihin ko. Eto na. Marami tayong naririnig-rinig na opinion. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Pero meron talagang matinding threat daw kay BP Sara Duterte. There are 3 plans. I will tell you now. 1, impeach. Number 1 yan, i-impeach si BP Sara Duterte. Yan ang kanilang bubuhos ang pera dyan. Kaya nga, good thing lumabas yung 18 Marines. Na mamaya pag-uusapan natin. Kasi nga, yung 18 Marines ang magdi-discourage kung sino man ang magdi-deliver pa doon sa mga bubuhusan ng pera. Lalong-lalo na sa kamera. Di ba? Kita natin eh. Doon talaga bumuhos ang pera. Kasi hindi naman madaling itago yan. Mahirap yan, mali-maleta yan. Una yun, impeachment. They will do it. That is for sure. Second, alam nyo ko, ano? Meron talagang threat. Pag hindi pumasang impeachment, iyayariin si BP Sara Duterte. Yan talagang we have to pray for God's protection. Remember, even David, the anointed one, sabi nga ano yun? Nakalimutan ko na yung exact term. Parang God's, apple, basta, nakalimutan ko na. Basta, love na love niya si David. Di ba? May danger na pinagdaanan. But through prayers, God will protect. Remember, He is the mighty warrior more than anything else. 2, impeachment. 2 is ganun si BP Sara Duterte. Bantayan natin. Ito, legit source, yan mismo ay nanggaling sa kanya. Hindi, baka mamaya tanungin ako, alam mo pala, sino yan? Tanong nyo sa kanya, siya mismo nagkwento. Pangalawa yon. Pangatlo, COMELEC. COMELEC will decide. Totoo yan. Kaya ladies and gentlemen, we have to really make noise na dapat mawala si COMELEC Chairman George Garcia sa COMELEC. That's why we support Attorney Jordan Pizaras, yung nagdemanda sa kanya, yung malakas na at maprinsipyong abogado na nagdemanda ng disbarment case kay COMELEC Chairman Garcia. At kalampagin natin ang Supreme Court na sana ay tugunan yung disbarment case. Kasi pag na-disbar siya dyan, hindi na siya, matatanggal na siya bilang COMELEC Chairman. Kasi ang requirement ng COMELEC Chairman ay dapat abogado. So pag na-disbar siya dyan, matik tanggal siya dyan. Sasabihin ng iba, paano kung palitan din naman ng tuta ni Marcos? Oo, pero matatakot na yun. Kahit papaano, magkakaroon na yun ng takot. Kasi, remember, ang COMELEC is, tatagal ito Hindi siya pwedeng tanggalin ng susunod na Pangulo. So, tatagal to, aabot na to kay BP Sara Duterte. So, malaking factor yon na baka matakot na siya, mag-ingat na siya, hindi na siya gumawa ng kalokohan. Diba? Kita nyo naman mga kababayan. Di ako nagsabi niya na yung mismong, diyan tayo pupunta, mismong 18 ayan, basahin natin. COMELEC Chairman George Garcia tumanggap din umano, allegedly, ng mali-maletang pera. Umani ng atensyon sa social media ang bahagi ng joint affidavit ng 18 na dating Marines na tumutukoy sa umanong mga binigay ng maleta. Ito papakita ko sa inyo. Kasi napaka-importante nito. Kaya ako dito na sabi ko, grabe ito. Alam nyo kung bakit? Kasi may affidavit sila. At ito po ay detalyado.
Hindi ito kwento. It's a matter pa kayo, no? Talagang ngayon, ayan, ito yung number 34 doon sa may highlights. Nagkaroon ng 2 meeting si Zaldico at George Garcia sa Midas Hotel. Mga Brad, hindi ito kwento-kwento. Isipin nyo ito, detalyado ito, merong lugar. For sure ako, lahat ito nakuhanan na nilang ebidensya. Malamang sa malamang may video sila. Di ba sabi na nga nila may mga video sila? Sa bawat meetings na ito ay binigyan si COMELEC Chairman Atty. Garcia ng tig 2 medium size na mga maleta o may kabuang 4 na maleta. Sana all. Ito pa, binabanggit pa dito, pinapalipat lamang ni Mark Tiksay at Paul Estrada ang mga maleta mula sa sasakyan naming papunta sa sasakyan ni Atty. George Garcia sa car park habang karamihan sa amin ay nakamasid lamang. If we really want to know the truth, if gusto din nating pasinungalingan ito, sa tingin ko, handa silang harapin. Sabi nga nila, ito ang huling gerang aming haharapin. Handa nilang harapin ang husgado. Handa nilang harapin ang Senado. Kaya nga sana, buti na naman, meron ding sinampang hearing. Ito, pakita lang natin ito. Ito. Pinaiimbestigahan ni Senadora Amy Marcos ang money delivery scheme umano na ilang dating sundalo na nagtrabaho kay dating Congressman Zaldico. Naghain ng resolusyon si Senadora Marcos sa Senado para rito. Kahapon humarap sa media ang ilang dating sundalong kasama ang abogadong si Atty. Levito Baligod. May pinakita silang salaysay nila sa media. Dati raw nilang kasamahan si Orly Gutesa na nagpakilala naman noong security aide ni Ko at naghatid daw ng mga pera na kickback umano sa flood control projects. Humarap na noon sa Senate Blue Ribbon Committee si Gutesa. Ayon sa mga dating sundalo, ilang beses sila nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga mababatas, taga-media, kay COMELEC Chair Garcia at iba pang personalidad mula September 2022 hanggang 2025. Tingin nila, aabot ng mahigit 800 billion pesos ang na-deliver nilang pera. Idinawit dito ni Baligod ang Pangulo. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-maletang pera? Sabi naman ng Armed Forces of the Philippines, dapat dumaan sa legal na investigasyon ng mga alegasyon ng mga dating sundalo. Si COMELEC Chairman George Garcia naman itinanggi ang paratang sa kanya ng grupo. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang